Actually guys, nag-iisip ako kung ilalabas ko ba to o hindi eh. Gumawa kasi ako ng sulat kay General Casimero na na-trigger nung siya mismo, tinawag niya naman niya ako na ampaw at traidor. Pero hindi ito para magpa-victim, hindi para magpaawa. Actually, sa kanya ako nag-aalala. At sa maniwala kayo o hindi, lalo na kung tunay na Casimero fan ka, hindi ako yung napapasama doon sa mga sinabi niya. Actually, nababasa niyo naman sa comment section kung anong sinasabi ng mga tao eh. Nangihinayang lang ako kasi binigyan siya ng pagkakataon ni Lord na para magustuhan ng mga tao. Kaso parang sinisira niya yung imahe niya eh. Ako kahit kailan transparent ako sa inyo, yung totoo lang sa mga followers ko. Yes, of course, kumikita tayo sa content ng Casimero pero kung hindi naman tayo magaling, hindi naman din tayo papanoodin ng tao eh. Tingnan nyo, ang dami nagko-content ng Casimero, pinapanood ba lahat sila? Balingbing, kung ano man sabihin nyo, kahit anong i-content nyo, walang problema yan sa akin. Actually, gusto ko nga yan eh. Pero pag tingin nyo na hindi totoo, sana wag naman natin ikalat. Kailangan yung totoo lang tayo. Kilala nyo kung sino yung tunay na pausalud. Sa tingin ko, ako yung tunay na kaibigan, ako yung tunay na nagsasabi ng totoo, at tunay na tagabalita ng sports. Nagpapakita ako ng muka kasi I want accountability for what I say. Ako ang tunay na kasuporta kay Casimero. Ikaw, Casimero, ang tunay na angas ng Pinas. Tanda mo, hindi ikaw ang bastos ng Pinas. Huwag kang pumayag na masilaw or maimpluwensyahan ng mga nasa paligid mo na hindi maganda ang ugali. Maangas ka, pero mabuting tao ka. Huwag kang malunod sa pera at kasikatan kasi nauubos din yan. Okay? So, sasabihin ko na sa inyo yung sinulat ko, babasahin ko dito. Pakinggan niyo po hanggang dulo dahil meron akong taos-pusong mensahe. Pausalud, mensahe sa puso para kay Casimero. Babasahin ko to kasi sinulat ko to habang nandun ako sa sementeryo, dinadala ko yung father-in-law ko. Yung father-in-law ko, mas nakasama ko siya ng matagal kasi 5 years old pa lang ako. Bata pa lang ako, wala na akong tatay. Kumbaga, wala akong father figure eh. Ako lang, lalaki sa pamilya namin. Janriel Casimero, ang angas ng Pinas. Isa ka sa pinakamagaling na boksingero ng Pilipinas. Hindi na makakalimutan ng boxing ng tao ang kagalingan mo. Maaalala ng boxing ng Pilipinas ang husay mo. Ang mga exciting at memorable na laban mo, yung mga panahon na tinataas mo ang bandera ng Pilipinas. Kahit anong sabihin ng tao, ng mga fans, ng mga hater mo, ng mga basher mo, at kahit anong sabihin ko, walang hindi makapagsabi na hindi ka magaling. Sasabihin ko sa lahat at uunahin ko na magpakalat sa lahat ng nanonood dito. Miski ako, ikaw na nanonood dito, alam natin lahat na siya ang isa sa pinakapaborito nating boxer. Ako, oo. Isa. Simula pa nung magkita tayo. Naalala mo pa ba? Di ka pa maangas nun. Ikaw mismo nagsabi at yung kapatid mo na ako yung unang vlogger na nakilala nyo. Ako ay isang hamak na taga-suporta at fan ng boxing. Nakitaan kita ng galing, nakitaan din kita ng kabaitan. Kahit hindi mo aminin, marami din tayong pinagdaanan. Saksi ang social media dito. Nandyan ang ebidensya. Ang ganda ng pinagsamahan natin, pero marami ring nagbago. Hindi ko na isa-isahin. Ang nangyari na naging dahilan ng ating hindi pagkakaintindihan ay lumaon sa pag-aaway. Aminado tayo, aminado ako. Na mayroon din ng mga nasabing hindi maganda. Naging saksi ang mundo ng boxing. Ginawa tayong telenovela eh. Sa mga tagasunod mo, ikaw ang kanilang idolo. Nakita nila ang hirap ng mga dinanas mo. Hindi ito tungkol sa akin. Kaya rin ako nagsasalita dahil para sa ito. Maraming tao na naging kaibigan mo. May ilan dito naging kalaban mo.
Meron tao na gusto kang pabaksakin. Hindi ako yon. Pero lumaban ka. Naniwala ka sa sarili mo. Pinakita mo yung angas mo kasi angas ng Pinas ka eh. May mga panahon na parang bumagsak. Bumagsak ang karir mo. May mga panahon na nasa taas ka. Pero hindi ka sumuko. Kasi nga angas ka eh. Pinakita mo yung tibay ng puso mo. Maraming mga tao kasama ang dumaan sa buhay mo. May ilan, gaya na sinabi ko, kaibigan, naging kaaway. Pero normal na proseso ito ng buhay. Di natin kontrolado ang sasabihin at desisyon ng ibang tao. Ang sarili lang natin ang pwede natin gawa ng paraan. At sa huli, nasa sayo lahat yan. Alam mo yung huling laban mo kay Luis Neri? Pinakita mo sa mundo na kaya mo. Kaya mo na gawin ang gusto mo. Na ikaw ay isa pa ring dekalidad na boksingero. Ako, sa maniwala ko, hindi. Napahanga mo ko. Nung una, aminado ako, duda rin ako sa kondisyon mo. Pero nung makita ko yung kondisyon mo, sinabi ko sa sarili ko, kasi meron na to. Kahit nung una, sabi ko parang, kung wala sa kondisyon si Casimero, baka Neri yan eh. Pero si Neri yung wala sa kondisyon eh. Sinabi ko to, although ang pinagkakalat ng mga tao, yung una kong sinabi, nagbago yung isip ko. Alam ko na mananalo ka. Pumusta nga ako ng malaki. Sobrang saya ko. Sinabi sa sarili ko, magiging mas mabait na ako lalo sa kanya. Magiging mas, kumbaga sensitive ako kay Casimero. Wala akong pakialam sa fans minsan eh. Kasi ang adhigahin ko ay magsalita ng totoo. Kasi yun ang sineserve ko eh. Diba? Magpapakatotoo pa rin ako. Pero sabi ko, babaitan ko si Casimero. Actually, binabaitan ko na siya. Kung ang naaalala lang ng mga tao, yung mga dati eh, no? Pero I think 1 taon, 2 taon na akong talagang, at ever since, di naman ako nag-below the belt eh. Siyempre, tao lang ako. Minsan, gumaganti talaga ako. Pinagdasal ko talaga na mas maging professional ka at marespeto ka. Sabi ko, napakaganda ng sagot ni Casimero sa panalo niya. Yung performance niya, yung mga critics niya, yung mga haters niya, yung mga bashers niya, matatahimik. Hindi na kinakailangan ni Casimero magsalita because action speaks louder than word. Diba? Pero, nag-react at gumawa pa nga ako ng video dito eh, no? Nagulat lang ako, biglang bumanat na naman si Casimero. Heto ka na naman. Nagsalita ka ng very unprofessional. Pinagtanggol ka ng mga tao na okay lang yan, deserving naman ni Ed Tolentino. Hindi eh. Mali talaga eh. Tama yung sinabi mo na, okay, makipag-asaran ka, walang problema, angas ka eh. Pero yung pagiging unrespectful, nagmumura, dapat hindi na ikaw yan eh. Baguhin mo kasi hindi ka na bata eh. Lahat tayo dumaan dyan, miski ako. Unrespectful, uncharacteristic of a world champion and a hero na tinitingala ng mga tao. Pati ba naman yung respetadong lawyer na pag nagkamali, kunwari sa kanyang prediction na nagbibigay lamang ng kanyang opinion, napakabait niya ni Attorney Ed. Hindi nakaligtas sa'yo. At kung akala ko, palalampasin mo din ako dahil sigurado ako napapanood mo yung aking mga opinion, prediction sa'yo. In the last 2 fights, nagbago na yung approach ko sa'yo pero tinawag mo pa rin akong ampaw at traitor. Which is, hindi pa ako para sa akin nag-aalala eh, para sa'yo eh. Yung totoo, hindi ako nasaktan eh. Hindi ako nasaktan para sa sarili ko eh. Natuwa pa nga ako, naalala mo ako eh. Nasaktan ako para sa'yo kasi sa dami ng nakaaway mo, sa dami ng binastos mo, lalo na yung mga dati mong katrabaho at kaibigan, hindi ako nasisira dito. Hindi imahe ko. Imahe mo. Nakakalungkot dahil akala ko magiging masaya ka na dahil pinagpala ka ng Panginoon. Binigyan ka ng pagkakataon ulit na buhayin ang karir mo. Akala ko habang tumatanda tayo ay nagiging mas maunawain tayo.
Di ba? Ang ganda na ng sagot mo eh. May lahat sila eh. Okay lang naman sumabat eh. Kaso medyo below the belt na naman. Parang napahama ka talaga. Okay lang magka-emosyon. Lalo na sasabihin na deserving nga ng mga tao. Pero deserving mo rin na irespeto ng tao at irespeto yung sarili mo bilang isang world champion. Ang mensahe na ito ay para hindi kaawaan ako ng tao or yung mga pinagmumura mo. Sanay ako dito at alam ko habang binababa ako ng tao or may taong sumisira sa akin, inaangat ako ng Panginoon. Kaya nga halos hindi mo ako makikita na makipag-away o mambastos ng kapwa. Imahinasyon lang ng mga tao na may sinasabi akong masama sa'yo pero pag hinihingi ako ng ebidensya, wala silang mapakita. Kasi alam ko na maayos ang mga sinasabi ko. Para sa akin, ang pagtawag ng tao sa pangalan, yung tinatawag na ampaw, tinatawag na ibang pangalan, yung tinatawag na parang kumari, yung goy, yung mga kawalan ng respeto yun at kabastusan eh. At ang tao na nagsasalita, na nagmumura, kung saan man nanggagaling ang kataga, ay ito yung nagsasalita, reflection niya ng sarili niyang ugali. Kahit gaano kadami itulong mo, ipamigay mong bigas, kahit ilang beses ka magdasal, magsimba, kung puno ng galit ang puso mo, ay hindi ka pa rin makakarating sa taas, sa tahanan ng Diyos. Hindi naman pwedeng, gagawa ako, magmumura ako, gagawa ako ng masama, tapos magsisimba ako, mamimigay na lang ako marami. Hindi ganun yun. Pero, alam ko nadadala ka lang ng damdamin mo. Dahil maraming hindi naniniwala sa'yo. Alam mo, sa totoo nga, kaya nang sinasabi ko, pag mas maraming hindi naniniwala, mas masarap ang tagumpay. Kaya ako, naniniwala ako sa'yo eh. Pinapatawad na kita sa pampababastos mo sa akin. Sana patawarin mo rin ako sa mga nagawa ko. Kasi, parang panahon na lalo na, ilang taon na ako. Mag-aaway-aaway pa ba tayo? Sa akin, kung sino gusto makipagbati, nakikipagbati ako, gusto kong kalimutan. Kasi habang hindi pa ganun kalalim, yung mga iba na gusto lagi ng away, yan ang mga tandaan mo yung mga yan. Kasi walang may dudulat na maganda yan. Again, nagpapaumanhin ako sa mga nagawa ko sa'yo. Dahil ako, at yung may mga ilan na tao na nasa pagiligid mo, marami nagmamahal sa'yo eh. Actually, paligiran mo yung sarili mo ng mga marirespeto, yung matataas ang pangunawa, no? Yung hindi ka ipapahamak. Meron ka sa paligid mo, kilala ko sila eh. Again, ikaw ang angas ng Pinas, hindi ikaw ang bastos ng Pinas. Huwag mo sirain yung imahe mo. Huwag kang pumayag na maalala ka ng tao dahil sa mga kawalang respetuhan mo at unprofessionalism. Kami mga taga-media, mga vlogger, journalists, ay nagtatrabaho lang. Hindi kami ang kalaban mo. Hindi kami dapat ang tinatrash talk mo. Although, okay lang, pero sinasabi ko naman sa'yo, within the limit. Sa akin, okay lang. Basta mo ako, tawaging ampaw, tawaging traitor. Pero dinadamay mo yung mga... Kasi ako, influencer din naman ako. Normal lang na may mga ganyan sa akin. Pero galing sa'yo, hindi ako ang nasisira, ikaw. Maaaring may mga bagay kami na nasabi na hindi mo nagustuhan, pero dapat kasalanan namin yun eh. Kami yung nagkamali. You have the rights to answer if you want to, pero dapat respetuhin mo pa rin. Hindi kami, ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo at isipin mo yung mga nanonood na bata, yung mga umiidolo sa'yo na boxer. Isipin mo kung nanonood yung anak mo. Sa tingin mo matutuwa ba sila? At okay lang ba sa'yo na mga future boxer natin pinagbumumura ang mga nagtatrabahong mga journalists? Ako, naiintindihan ko sa boxer kasi gusto mong makalaban eh. Para sa iyo itong sinasabi ko, hindi para sa akin. Janrel, huwag kang maligaw. Huwag kang masilaw sa kasikatan. At yung mga tao sa paligid mo, isipin mo na lang. Hindi lahat ng mga yan nandiyan dyan. Handa dyan sa huli. Hindi lahat nandiyan dyan. Pag naghirap ka,
ay nandiyan pa rin. Mag-iibang sitwasyon. Karamihan sa kanila ay nakikinabang lang sa iyo. Huwag kang magpadala sa kasikatan. Sa edad at kalagayan mo, dapat, although hindi kita kinukumpara, pero dapat, katulad kanina na Manny, ni Jerry Peñalosa, dapat you surround yourself with the right people, yung tutulungan ka umangat, hindi ipapahama ka. At ulitin ko, nakikita ko maraming ganyan sa buhay mo, pero meron din nandiyan dyan na gusto ka ipahamak, gusto ka magka-issue, gusto ka mapaaway. Kung sa tingin mo, napapahiya ang mga tao sa ginagawa mo, o natatalo mo ang tao pag nasasabihan at nagmumura ka dito, nagkakamali ka. Lahat ito ay babalik sa'yo. Marami sa mga fans mo, mga bata, gumagaya sa'yo. Biruin mo, sila okay lang daw magmura, nagme-message ng ganito, deserving. Hindi naman tama yan eh. Miski magulang mo, kung mapapakinig at mapapanood ka, nakita nila, okay lang pala magmura kay sa attorney, okay lang pala umasta ng ganito, okay lang pala mang-away. Iba ka, Casimero. Sana ipakita mo rin yung tunay na ugali mo, na hindi masama ang ugali. Talata ng mga fans mo na nakikipag-away ka, nakipagmurang ka, dahil sa'yo, yung mga tao na tumitingala sa'yo, ginagaya ka. Lahat sila, palaaway na rin. Yung kahit alam na may mali ka na, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, alam nila na may mali sa mata eh. Alam nila na mali sa mata ng Diyos, ginagawa pa rin. Kasi angas daw eh. Yun ang interpretasyon ng angas eh. Yun ang problema. Mali eh. Hindi naman angas yun eh. Magkaiba po yung angas at saka bastos. Dahil naging bastos na eh. Akala nila dahil ginagawa mo, okay na rin. Aminin ko, maraming mga tao na nambabastos sa'yo, pero hindi sila world champion kagaya mo. Hindi sila sikat. Hindi sila ganon karaming followers na kagaya mo. Janrel Casimero, kung nakikinig ka pa rin, at yung mga fans mo, sana parating nyo sa kanya ito ha. Casimero, may responsibilidad ka sa mundo, sa mga followers mo. Kung akala mo, ang mga bata, mga atleta na sumusunod sa yapak mo, ay hindi ka gagayahin, nagkakamali ka, pwede ka nilang gayahin. Nagkakamali ka kung sa tingin mo na okay lang yung ginagawa mo na maging unprofessional, lalo na sa edad mo. Okay, hindi ka na bata kasi. Gagawin yan ng mga tao. Isipin mo na lang kung gawin ng anak mo yan, sa teacher niya. Kasi okay naman, sa attorney. Ginagawa nga ng idol namin eh. Sana isipin mo ito. Ipagdadasal ko pa rin na maging mature ka, maging open-minded ka, maging professional ka, maging marespeto ka sa personal, pati sa social media na mas marami nakakakita. Angas ng Pinas ka, hindi bastos ng Pinas. Normal lang na maraming mag-hate. Normal lang na maraming mag-bash sa'yo. Kasi nasa taas ka eh. Pero wag mong hayaan na maging kagaya kanila. Ipakita mo na nasa taas ka. Ipakita mo na mas nakakaunawa ka dahil dapat yun kasi world champion ka eh. Hindi ko sinasabing tanggapin mo lahat ng sinasabi ng tao. Hindi ko sinasabing na makipagkaibigan ka. Huwag ka makipagkaibigan sa akin. I don't care. Gusto ko lang isipin mo lahat ng sinasabi mo babalik sa'yo. Consider mo na pwedeng ibalik sa'yo ng tao yan. Itaas mo sarili mo. Itaas mo. Hindi ka belong sa baba. Kung gusto mong mas maalala ng tao yung galing mo sa boxing at hindi yung mga bagay na nangyari sa labas ng ring, yung pakikipag-away mo, umasal ka na parang world champion. Parang sikat. Hindi mo kailangan maging kasing bait or kasing maka-Diyos ni Manny Pacquiao. Hindi yun ang nire-request namin. Sana gamitin mo yung angas mo sa loob ng ring at ipakita mo sa lahat na hindi ka lang dapat iniidolo sa boxing. Dapat ka rin inirespeto at iniidolo bilang isang tao. May panahon ka pa. Ayaw kong pagdating ng panahon, magsisi ka na
Sa halip na maalala ka sa galing mo sa ring, maalala ka dahil sa kabastusan ng ugali mo sa social media. Yan, sinabi ko sa social media kasi naniniwala ako sa personal. Alam mo, madaling makalimot ang tao. Pag tinulungan mo, tuwan-tuwa sila sa ginawa mo. Maniwala ka kasi dumating sa akin yan eh. Sa dami ko ng pinautang, na boksingero, na tao. Pag may dumating yung araw na hindi ka na makapagbigay, yun ang maaalala nila. Yung oras na tumanggi ka. Ganyan din sa buhay. Huwag mong hayaan na maalala ng tao yung mga bagay na hindi maganda sa buhay mo. Naalala nila yung mga mali. Tingnan mo ako, trending ako pag may mali ako sinasabi. Pero ito, sa tingin ko, baka walang mag-share, walang mag-like, walang mag-comment. Kasi maganda yung sinabi ko eh. Kasi galing sa puso eh. Kasi meron lahat tayo pwedeng magbago. Lahat tayo pwedeng mag-improve. Sana i-improve mo yung sarili mo. Angas ng Pinas, General Casimero. Yan ka. Sana mas maging responsable ka lang sa mga sinasabi mo, sa buhay mo, sa pangalan mo. Alam mo bakit? Iisa lang yan eh. Pag nasira mo yung pangalan mo, hindi laging may chance ka na naayusin ito. Tingin ko ilang taon na lang din eh. Salamat. At isipin mo na lang yung mga tao sa paligid mo. Again, hindi natin kailangan maging magkaibigan. Pwede mo pa rin akong pwede mo pa rin akong pag-trash-talkan ka sa akin, pero just within the limit. Just, respetuhin mo yung sarili mo. Isipin mo na lang pag pinapakinggan ka ng anak mo. Kung gusto mo yung anak mo na ganyan din. Yun na lang. Yun ang pinaka-base point. Sa mga fans, mga followers, maaaring may magalit, maaaring hindi. Again, hindi ito para sa akin. Para to sa idolo natin, si General Casimero. Mabuhay ka. Alam kong may mga bagay na hindi maganda na pinagdaanan natin, pero let's put that behind. Ganun pa rin gagawin ko. Kung may mali akong makita, sasabihin ko. Kung may tama, sasabihin ko. At sa mga fans, wala kayong magagawa. Dahil gagawin ko yung gusto ko rin. Dahil naniniwala ako sa ginagawa ko. Salamat po. Share, like, comment. Iparating natin kay Casimero to.